Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang magpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Robert dito sa ating dula. Love and Memories. Sinunod niyo ang utos ng kanyang ina para hindi patigil sa kanyang pag-aaral. Pero may isang estudyante nagkagusto sa kanya. Kahit sinabi na niya, hindi yan pwede dahil may nagliligaw sa kanya. Pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili. Minsan nang nasa restaurant siya, ay nakatatnan siya ni Joy. At tagal naman ng order ko. Gugutom na ako eh. Pero kailangan kong hintayin bago ako pumasok sa susunod kong klase. Ay, Weng. Mabuti naman na nandito ka. Sana huwag kang magalit ha. Kung lagi akong nangungulit sa'yo. Ako, nandito na naman ang mayabang na to. Anong gagawin ko kaya? Oh, bakit hindi ka na nakaimik dyan? Siguro iniisip mo kung sino ang artista na hawig ko ano. Ha? Pwede ba? Huwag mo akong istorbohin. Sinabi ko naman sa'yo na hindi pa ako magpapaligaw. At para sabihin ko sa'yo, hindi kita gusto. Ano? Diretso na sinabi mo pa ha? Bakit? Sino bang lalaking pinagmamalaki mo ha? Wala siyang magagawa dahil wala siya dito. Halika, sumama ka sa akin. Hindi may masamang mangyayari sa'yo. Pwede ba bitawan mo? Ayoko na mama, bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. Hoy, kung sino ka man, huwag kang makikialam dito. Baka samain ka sa akin. Ganun ba? Bitawan mo siya. Kundi sasabog ang utak mo. Oh, Sige. Baril, huwag mo itutok yan. Baka pumutok. Sige, umalis ka na. Alis! Oo, sige. Alis na ako. Pero, hindi pa tayo tapos. Sino bang tao yun? Ang yaman. Pero, namimilit naman. O kuya, salamat naman at pinagtanggol mo ako sa kanya. Kung hindi ka dumating, siguro sinama na niya ako. Huwag kang mag-alala. Kailangan na may kasama ka lagi sa yung pagpasok sa klase mo. Meron kuya, yung kaibigan ko na sila Arnie. Kaya lang, absent siya dahil nagkasakit ng trangkaso. Kung gusto mo, susunduin kita. At ihahatid sa inyo. Para hindi na magkaroon ng pagkakataon ng lalaking yun na pilitin ka na sumama sa kanya. Siya nga pala. Ano nga ba ang pangalan mo? Ako nga pala si Weng. Ikaw kuya, ano naman ang pangalan mo? At nagtatrabaho ka na ba? Ako naman si Robert. Doon ako nagtatrabaho sa munisipyo, sa bayan. Bakit may baril ka kuya? Akala ko, pulis ka eh. May lisensya yung baril ko para pang-depensa ko sa sarili ko. Dahil minsan, na-hold up na ako. Kaya kailangan na magdala ko ng baril para hindi na maulit ang nangyari sa akin. Oh, Weng, bakit ganyan ang itsura mo, iha? Ano bang nangyari sa'yo? Ay, kuwan po mami, kanina dun sa restaurant,
Sinundan ako ng isang makulit at mayabang na estudyante. Biruin niyo ha, gusto niyang manligaw. Pero sinabi ko na hindi ko siya gusto. At ano naman ang sinabi niya sa'yo? Nagbanta ba siya? Opo, Mami. Pilit nga niya akong sinasama eh. Buti na lang kanyo, dumating si Kuya Robert, empleyado sa munisipyo. Pinagtanggol niya ako at itinutok yung baril sa lalaking yon. Natakot si Joey. Paano na yan, Iha? Magkaguluhin ka uli ng Joey na yun. Ano ang dapat gawin? Ang sabi ni Kuya Robert, Mami, susunduin at ihahatid daw niya ako dito sa bahay. Payag ba kayo, Mami? Sige. Bukas ay magpatid ka sa kanya dito. Gusto ko muna siyang makilala para makilatis ko ang ugali niya. Sige, Mami. Sasabihin ko kay Kuya Robert na pumayag kayo na ihatid niya ako dito para hindi po ako mapahamak. Baka harangin pa ako ng Joey na yon. Ano ka mo, Weng? Pinipilit ka ni Joey? Aba, ang kapal ng mukha niya. Sinabi mong hindi mo siya gusto, di ba? Oo, akala niya siguro lahat ng gusto niyang babae makukuha niya. Sinong tumulong sa'yo? Si Kuya Robert. Sinabi ko rin kay Mami ang nangyari. Kaya pumayag na sunduin at ihatid ako ni Kuya Robert sa bahay. Ganon ba? Mabuti na lang at may nagtanggol sa iyo. Kundi, napahamak ka na sa mukong na yon na marami ng babae ang pinaiyak at niloko niya. Ano? Kaya palang lakas ng loob na pilitin ako. Siguro ang alam niya, lahat ng babae kaya niyang bulahin. Ay, tama ka, friend. Sana ay madala na ang Joey na yon. Ang sama ng ugali at hindi niya kayang lumaban ng patas. Ang gusto nga niya sagutin siya kaagad. Paano? Hindi ko siya gusto. Kaya manigas siya. Humanap na lang siya ng ibang babaeng kaya niyang paikutin sa palad niya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at labasan na pala ng mga estudyante. Kaya hindi ako matatagalan na maghintay dito sa labas ng universidad na ito. Nasaan na kaya si Weng? Sana lumabas na siya. Kuya Robert, ang aga mo namang dumating dito sa campus. Halika na. Para maihatid na kita sa bahay ninyo. Nagpakitan ba pa sa yung lokong yun, ha? Hindi ko pa siya nakita eh. Ewan ko lang, baka nag-iisip ng paraan o kaya nagpapalipas ng init ng ulo saka samantalahin ang pagkakataon. Halika na. Asan ba yung kaibigan mong sinasabi mo na kasama mo? Nauna na ba? Kwan kasi, may ipasa siyang subject, kaya hindi ko kasama umuwi ngayon. Mabuti nga't sinundo mo ako ngayon, kuya. Sige, halika na. Para hindi ka nagabihin sa pag-uwi sa inyo. May dadaran pa kasi ako mamaya eh. Ha? Ang ibig mong sabihin, aalis ka kaagad pagkahatid mo sa akin sa bahay. Alam mo kuya, gusto ni Mami na makilala ka eh, para makapagpasalamat siya sa personal sa'yo. Ganun ba? Mabuti naman para makilala kong mami mo at hindi siya magduda sa akin. Halika na. Ihahatid na kita. Maring, hindi pa ba umuwi dito si Robert?
Kailangan ko kasi ng pera para may idagdag naman ako doon sa mga kasama ko. Kaarawan ni kumpare nating Pitong eh. Ay, hindi pa siya umuwi dito. Kaya nga hinihintay ko siya dahil kunti na yung bigas natin. Wala na rin pambili ng ulam. Akala ko may pera ka dyan para may maibigay ka sa akin at hindi ko na siya hihintayin pa. Siguro gabi na yun darating dito. Alam mo naman na may trabaho siya. At alam ko na uuwi yun dito dahil sweldo na niya ngayon. Ay nako, hindi na ako hihintayin ng iba nating kumpare. Baka maura na sila doon sa bahay ni Paring Pitong. Walang problema dyan. Di sumunod ka na lang sa kanila. Alam mo naman ang bahay nila, hindi ba? Ay oo, Maring. Yun na lang ang gagawin ko. Wala akong magawa kundi hintayin si Robert para makahingi ako ng pera niya. Dahil nahihiya naman ako na pupunta kung wala man lang akong ampag para sa kaarawan ni Paring Pitong. Ikaw ang bahala. Kung hindi ka papupunta, ang mabuti pa ay magsiba ka muna ng kahoy para may panggatong ako mamaya pag magluluto na ako. May kumakat. Sino naman kaya ang dumating? Sandali lang. Nariyan na. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ako po si Joey, anak ng amiga ninyo si Chari. Ikaw pala. Halika, pumasok ka. Dito na tayo mag-usap sa loob. Salamat po, ma'am. Ma'am, nandito po ba si Weng? Dako, pasensya ka na, iho. May pinuntan sila ng kanyang kaibigan. Kung gusto mo, hintayin mo na lang. Pero hindi ko alam kung anong oras siya darating. Kwan po, ma'am. Sa ibang araw na po. Kaya lang po ako pumunta rito para humingi ng paumanhin kay Weng dahil sa nagawa ko sa kanya. Ang ibig mong sabihin, ikaw yung namimilit sa kanya para sumama siya sa iyo? Pasensya na kayo, ma'am. At sabihin din ninyo kay Weng. Hindi na po mauulit yun. Alam mo, Joey, talagang ayaw ko pang magipagrelasyon si Weng. Bata pa siya. At ang gusto ko ay matapos muna siya ng pag-aaral. Sana, huwag mo muna siyang istorbohin. Pwede ba, Joey? Malapit ang loob sa akin ni Weng. Parang may pagtingin siya sa akin. Pero bata pa siya eh. Alam ko nang mabago pa ang nararamdaman niya. Hindi siyang tipo kong babae. Pero dikit na dikit sa akin. Paano ko masasabihin sa kanya? Baka masaktan. At hindi na siya mag-aral. Ayoko naman na masira ang kanyang kinabukasan. Hanggat maaga pa, pagsabihan ko na siya. Friend, uuwi na ba tayo? Halika na.
Sabay na tayong pumunta doon sa paradahan. Kwan friend, mauna ka na umuwi. May hinihintay pa ako eh. Baka mamaya nandito na yon. Ha? Ang ibig mong sabihin? Ay may susundo sa iyo? Naku, friend. May tinatago ka sa akin, ha? Hindi ko alam kung sino siya. Talagang hindi mo alam. Dahil absent ka nun nang hinaras ako ni Joey. At si Kuya Robert ang nagtanggol sa akin. Kaya sabi niya sunduin niya ako dito sa universidad ngayon eh. Mabuti ka pa. May taga-sundo ka na tuwing uuwi ka. Pero ako, kailan kaya ako magkakaroon? Kung puti na ang mga buhok ko? Ikaw naman, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Yan ang malay mo. Nandyan lang sa tabi-tabi. Sana nga, friend. Magkatotoo ang sinabi mo. Dahil hindi ko pa nararanasan ang umibig. Paano kaya? Hoy, tumigil ka na. Nandyan na siya. Lumalapit na dito sa kinaroroonan natin. Ha? Siya ba? Mami! Mami! Nandito na kami ni Kuya Robert. Nasaan ba kayo? Ma'am! Iya. Nandito na pala kayo. Siya ba ang sinasabi mong nagtanggol sa'yo? Opo, Mami. Siya po si Kuya Robert. Nagdatrabaho sa munisipyo. Ganun ba? Kumusta ka na, Robert? Masaya ako na nakilala kita. Ako nga ang mami ni Weng. Tawagin mo na lang akong Sylvia. Nagagalak ko kayong makilala, ma'am. Para lang kayong magkapatid ni Weng. Salamat. Sandali lang. Magluluto mo na ako ng hapunan. Dito ka na kumain, ha? Huwag mo akong hiyain sa hiling kong ito. Weng, uuwi na ako para hindi kayo mapulit ng mami mo. At saka isa pa, bukas naman susunduin kita ulit. Sandali lang kuya, wag ka munang umuwi. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Kahit nahihiya ako, kailangan na malaman mo ito. Ha? Teka, ano ba yun? Sige, sabihin mo na. Para makauwi na ako. Talaga? Hindi mo kaya ako pipintasan? Sana hindi kuya, dahil magtatampo ako sa iyo. Sige na, pangako. Wala kang maririnig sa akin. Sabihin mo na kung ano yun. Kwan kasi, Kuya Robert, may pagtingin ako sa iyo. Ano? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Weng, nag-aaral ka pa. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo sa kolehiyo. Kuya, kalimutan mo yung sinabi ko sana wag mong ipaalam kay Mami ang sinabi ko Weng. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman ito. Sana huwag mo munang pag-aksaya ng panahon. Ang nararamdaman mong yan. Maganda si Weng. Pero hindi ko sa type. Hindi ang mami niya. Siyang tinitibok ng puso ko. Kuya, bakit ka natahimik dyan? Pwede bang malaman
kung may pagtingin ka rin sa akin. Conway, alam mo, bata ka pa. Hindi pa masyadong nauunawaan ng tungkol sa pag-ibig. Bakit hindi? Alam mo, isa na akong ganap na dalaga. Tignan mo, ang pag-aayos ko. Hindi ba? Dalaga na ako. Kaya, kung may nararamdaman ka sa akin na pag-ibig, sabihin mo sa akin, kuya. At agad kitang sasagutin. Saan kaya hahantong ang pagiging magkaibigan nila Wayne at Robert? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Robert. Dito sa ating dulang, Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.